Ako po si Ramel Sagcal, and this is my wife, Christina. Ako ang panganay sa 4 na magkakapatid. And both of my parents are Christians. Itinuro nila sa aming magkakapatid ang kahalagaan ng pagmamahal, halaga, at pananampalataya mula pa noong bata pa ako. Simula pa naman noon ay naging mulat na ako sa buhay Kristiyano. Lumaki ako sa Sunday school at nakapagtapos ako sa Christian school na napatibay sa aking Christian faith. Sobrang close din kami ng family ko at sila yung naging sandigan ko sa mahabang panahon. Ito rin ang naging pangarap ko kung ako ay magkakaroon ng isang pamilya. Unlike Ramel, hindi ako lumaki sa isang Christian home. Ang aking mga magulang ay magkaiba ng pananampalataya. Pero bata pa lang ako, nagpakilala na si Jesus sa buhay ko. God sent people into my life na naging daan para ako ay makapag-attend ng Sunday school. Sobrang na-enjoy ko yon at lagi kong inaabangan ng Sunday afternoon. Bata pa lang ako, na-encounter ko na si God. Hindi ko man siya nakikita, pero alam ko na nandyan siya. Ngunit dumating yung time na kailangan naming lumipat ng bahay ng family ko. Dahil doon, na-stop ang pag-attend ko ng Sunday school. Hanggang sa lumaki ako na walang nagdi-disciple sa akin, so I continued to live my life conforming to the pattern of this world. Ibang-iba ang buhay ko noon, pero nakita ko na kung paano naging faithful si Lord sa buhay ko. Fast forward, Ramel and I got married on November 9, 2014. And at that time, meron na akong isang 7-year-old na anak whom he welcomed into his heart with open arms and embracing her as his own daughter. Lumipas ang panahon at nadagdagan pa ng 3 magagandang supling ang aming pagsasama. After overcoming COVID-19 in 2021, I see this as my second chance at life. Habang lumalaki ang aming pamilya, nadaragdagan din ang responsibilities na kailangan kong gampanan. Kaya naman, nag-try ako ng ibang-ibang trabaho upang mabigyan ang aking pamilya ng magandang kinabukasan. But every step of my journey as a family man, walang katapusan ang naranasan kong kapagsubukan at hamon sa buhay. Hindi pala madaling maging isang tatay. Sa bawat subok ko ng iba't ibang oportunidad, mapa-abroad man o dito sa Pinas, para bang may kulang, walang unlad sa mga aking ginagawa. Habang tumatagal, bawat pangarap na pilit kong binuo at plano na ginagawa ko ay tila nauubos sa harap ng aking mga mata. Para bang laging back to square one. Sa mga sandaling ito ay tunay na nasubok ang aking pananampalataya. Nakaramdam ako ng matinding pagod at kawalan ng pag-asa. Dagdag pa dito, nung pumanaw ang aking ama, hindi ko man lang siya nakasama at naipagdama sa kanya kung gaano ko siya kamahal sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Pero kahit na ganito ang lahat ng ito nangyari sa akin, alam ko na may plano ang Diyos sa lahat ng ito. Habang nawi-witness ko ang mga struggle ni Ramel, it became evident that I too was facing my own struggles at home. Raising 4 children when your husband is not around is not an easy task to do. Dahil sa hectic work schedule ni Ramel, to the extent na pag-uwi niya galing ng trabaho, magdi-dinner na lang kami, tapos kailangan niya nang matulog agad dahil kailangan niya nang bumangon ng 5 a.m. para mag-ready ulit sa work. Ganun ang daily routine namin. Sometimes, I feel isolated and ignored. Yung kahit magkakasama kami sa isang bahay, feeling ko mag-isa ko lang. Araw-araw, nagle-level up ang lungkot ko, pero wala naman akong magawa kundi magpatuloy sa buhay at sa bahay. I'm not complaining, but I really felt empty.
Para bang nakulong na lang ako sa endless cycle ng stress and anxiety. Our family's daily routine, combined with our absence from church, has left our household feeling disorganized. Dahil sa stress, burnout, financial struggle, at lack of communication mag-asawa, naging madalas na yung pag-aaway namin. Ramdam ko ang bigat bilang head of the family. More than that, sa pag-provide ng financially, alam ko na may kulang sa pamilya ko. One day, nag-offer sa akin ang kapatid ko na subukan at turuan ako sa kanyang trabaho. Without second thoughts, tinanggap ko to. But deep inside, I had fears and doubts. What if I fail again? It will be just another setback and disappointment, not only for myself, but also for all the people who supported me and my family. To be honest, Remel's decision to resign and pursue a new job has left me feeling concerned. Tama ba tong desisyon niya? But God reminded me in Ephesians 5 verse 22, "Submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord." Para bang sinabi ni Lord sa akin, magtiwala ka lang, may plano ako. Ito na pala yung way ni Lord para ma-fulfill ang will niya sa mga buhay namin at sa family namin. Nag-start kami mag-attend ng on-site service ng The Rock City Church noong July 31, 2022. Ito yung first Sunday ko after ko mag-resign sa trabaho. Before that, nag-attend na si Christina sa mga online services ng church. Kaya it was my wife's idea na mag-try kami sa church na ito. Honestly, para sa akin na may bigat sa puso ko, ayaw ko na mag-church. But little did we know, ito na pala yung life-changing first Sunday namin sa church na ito. Nung sinabi ni Pastor JP na welcome home, we really felt home. Naramdaman namin ang strong presence ng Holy Spirit sa church. Naging regular attendees na kaming mag-asawa sa The Rock City Church since then. Nag-participate kami sa mga iba't ibang events at nagkaroon din kami ng life group na mag-asawa dito, which is the Marriage Squad, na sobrang nakatulong sa marriage namin. Parang weekly may free counseling kami. I knew that this church was my answered prayer. Every week, kakaibang experience of deliverance and breakthroughs ang nangyayari sa akin. Na-experience ko firsthand yung sinasabi sa Philippians 4 na the peace that passeth all understanding. For the first time in my life, I've never felt more peaceful than now. I found my peace by surrendering to God. Nagkaroon ulit ako ng encounter with the Lord, and this time I want to pursue my personal relationship with Him. Ganon din yung naramdaman ko noong mga panahon yun. Little by little, God started to change my ways and answer all my questions in my heart. I humble myself with all sincerity. Nagbalik loob ako sa Panginoon. Lahat ng frustrations, disappointment, and doubts na pilit itinatanim ng kalaban ay nawawala. And this is a big turnaround for me. Nagkaroon ulit ako ng bagong pag-asa. Binago ni Lord ang puso ko na bago ako sa kabutihan niya. Naramdaman ko ulit ang peace and joy sa puso ko. During our waiting season, Christina and I decided to give our full attention sa Panginoon. Hatayaan na lang siya na i-fulfill ang will at purpose niya sa buhay namin. Binigay ko na rin sa kanya ang result ng aking panalangin sa paghahanap ko ng career breakthrough. God taught me to trust and wait for Him expectantly. Indeed, sometimes God answers our prayers in the most unexpected
but beautiful way. Hindi ko na makakalimutan yung moment na na-receive namin mag-asawa ang isang matagal na namin pinagpipray. It has been exactly a year since I resigned sa aking trabaho. Nilid kami ni Lord na mag-join sa prayer and fasting na hindi pa namin talagang nagawa before. True enough, the Lord will really change us and help us do beyond borders. For Him, as long as willing lang tayo. Hindi man lubos maisip na kinaya namin ito, but we believe in what God can do. It was right after the mid-year fasting week when God graciously blessed me with a new job. It was really an answered prayer. Napaka-memorable nitong answered prayer na ito. Dahil ito yung specific na pinag-pray namin kay Lord. Something we fervently prayed for. Not only God granted me my dream job, but He also increased my income, allowing our family to cover all our needs and expenses comfortably. But the best part is, I have 2 days off in a week, which means mas marami akong time sa asawa ko at sa pamilya ko. At makapag-church kami every Sunday. Praise God! This experience served as a testament of how God works in our lives. God did not just answer our prayers, but He also opened our spiritual eyes and ears. Nagpapasalamat ako sa The Rock City Church na isa naging vessel upang muli akong mailapit sa Panginoon. Hindi lang ako at ang aking pamilya, ginamit din ni Lord ang church na ito para madala ko ang mga iba pang mahal namin sa buhay at mapalapit din sila kay Lord. Dito na rin lalong lumago ang aking kapatid at ang kanyang buong pamilya. Maging mga iba pang mga kamag-anak namin. I can still remember nung first Sunday na halos isang buong row kami na aking mga kamag-anak dito sa cinema na nagsimba. Praise God! Yung pagbabago na nan-witness ko ay hindi lang nangyari sa personal kong buhay, kundi na rin sa mga taong malapit sa akin. Amen. At sa lahat ng aming napagdaanan, alam ko na meron pang plano si Lord. This is just the beginning. We are not a perfect family. We are still a working progress. Hindi man natatapos ang problema, but amidst life's difficulties and trials, it is possible to attain a peaceful life by surrendering your burdens, fears, pains, and worries to God. He is our perfect peace. Because God is present in my family, I see how happy my kids are, and it's priceless. Hindi lang binuhay ni Lord ang puso ko at ang aking prayer life. He also awakened my passion for music, and now I am being used by God as I faithfully serve Him as a part of the worship ministry. It was also this year when I fully surrendered my life to Jesus Christ and accepted Him as my one and only Savior. Dahil dito, nilagay ni Lord sa aming puso ang sumuporta para sa church sa aming pangalawang tahanan. Joining Heart for the House ay isang malaking privilege para sa amin. Ito ay isang way ng pagpapasalamat sa mga pagpapala na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. We understood the true meaning of the message, and we want to be part of it by sowing a seed and impact the next generation. At gaya ng ginawa ni Lord sa buhay ko at ng family namin, alam ko na meron pang plano si Lord. At ang kailangan lang natin gawin ay mag-respond sa pinapagawa niya para makita natin ang vision niya sa church na maisakatuparan. Thank you, the Rock City Church, for embracing this mission to expand God's kingdom here on earth for the next generation.
Dahil sa darak, nabago ang buhay ko, ang marriage namin, at ang family namin. Patuloy kaming susuporta, magmamahal, at magdarasal para sa darak. Naniniwala kami that anything is possible kung lahat tayo ay maniniwala sa gagawin ni Lord sa ating church. As it says in Haggai 2 verse 8 to 9, "The silver is mine and the gold is mine, declares the Lord Almighty. The glory of this present house will be greater than the glory of the former house." Let us continue to invest for the next generation and create a lasting impact. To God be all the glory.